Sir Jet, sana mapansin mo po ang PM ko. May tanong lang po ako kasi hanggang ngayon wala pang PBB dahil may unliquidated po daw, sabi ng division. No, so ito po isang tanong na ating natanggap. Hindi ko lamang po na follow up yung tanong kung sino po yung mayroong unliquidated. Yun bang isang personnel or yun bang buong division o kaya ay isang personnel lamang sa kanila pong division office. So PBB 2021 marahil yung pinag-usapan namin dito, no? And dahil PBB 2021, so titingnan po natin ito Memorandum Circular number 2021-1 galing sa IATF, no, ito pong AO25 Task Force na namamahala sa evaluation ng PBB ng agency performance para sa eligibility ng performance bonus. At isa nga po mga master sa mga requirements para po sa individual eligibility. Yun pong isang ahensya ay eligible na, pero yung mga personnel ay meron din pong dapat individual na eligibility. At ang sinasabi po dito na ang mga officials and employees who failed to liquidate all cash advances received in fiscal year 2021 within the reglementary period as prescribed by COA Circular and reiterated in COA Circular 2009-002 shall not be entitled to the fiscal year 2021 PBB. Now, so sa PBB 2021, kung mayroong unliquidated cash advances within sa isa pong period na allowed ng COA, lumagpas doon ay hindi pa na-liquidate yung CA na yan, ay pwede talaga na hindi sila ma-entitled. Maging sa PBB 2022 ay ganoon din po yung sinasabi. Ito naman po ay sa Memorandum Circular number 2022-1 para po sa PBB 2022. Ganon pa rin. Kapag hindi na-liquidate yung lahat ng cash advances received on that year within the reglementary period, ay hindi pa rin entitled sa PBB 2022. Pero ito po ay part ng individual eligibility. Ibig sabihin, kung sino po yung may cash advance na hindi na-liquidate, siya lamang po yung hindi mabibigyan ng PBB. Siya lamang po yung hindi entitled. Yung mga kasamahan niya sa division office na eligible naman din at wala namang cash advances na hindi na-liquidate, sila ay makakatanggap. Tangi yung individual lamang na may pakana doon sa failure ng pag-liquidate ng kanyang cash advances, siya lamang po yung excluded. Hindi magiging bahagi sa payroll ng performance-based bonus. So, hindi po ibig sabihin na yung kasamahan ninyo dyan ay hindi po nakapag-liquidate, ay kayong lahat walang PBB. No, that's not the point. Ang point po dito, kung sino yung mayroon pong hindi na-liquidate, siya po yung hindi magkasali sa payroll. So, kung ito po tinutukoy ay yung sender mismo ang walang PBB na natanggap dahil mayroon siyang unliquidated, so, yun po ay allowed under talaga sa PBB guidelines na talagang tatanggalin ka kung ikaw ay mayroong hindi na liquidate. Pero I don't think na tama if ever na yung kasama mo lang yung mayroong hindi na liquidate tapos kayong lahat ang hindi bibigyan. Kasi nga individual eligibility po ito na provision. Yung agency kasi kapag umabot ng 70 yung score ay eligible na yung as an agency. So, lahat ng mga empleyado sa agency na yon ay presumed to be eligible. Pero, subject pa rin doon sa individual eligibility tulad po ng pagkakaroon ng at least very satisfactory na performance rating. Tapos, dapat nakapag-submit ng SALN. Dapat walang itong unliquidated na cash advance. Yung mga ganun po na provisions, yun po yung pwede kang maging excluded from the payroll kung ikaw ay hindi pumasa sa ganun po na eligibility requirements. So yun po, kaya kung ikaw man ay isa sa mga personnel ng kahit ano pong ahensya ng gobyerno na nagkakaroon ng cash advances
ay mas maigi po na maliquidate kaagad within the period allowed by COA para pagdating po sa PBB ay sigurado na makakasama ka doon sa gagawing payroll ng inyo pong ahensya if ever man na maging eligible ang agency ninyo.